Breaking news, Taiwan gagawa ng sariling T-Dome kontra sa China. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa Taiwan Strait ay inanunsyo ng presidente ng Taiwan na si William Lai na magtatayo ang bansa ng sarili nitong version ng T-Dome para mas lalo pang palakasin ang air defense ng bansa. Ano nga ba ang kaya nitong gawin? Ano ang magiging epekto nito sa Taiwan at higit sa lahat ay ano ang sagot ng Beijing dito? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa ginanap na National Day Address noong ika-10 ng Oktubre ngayong taon ay sinabi ni William Lai ang plano kung saan nangako siyang palalakasin ang air defenses ng Taiwan at magtatayo ng safety net na kanilang tinawag na T-Dome laban sa lumalaking banta mula sa China. Ang pagtaas ng defense spending ay may malinaw na layunin. Ayon kay William, may 3 kaming pangunahing goals. Una, pabilisin ang paggawa ng T-Dome. Magtatag ng matatag na air defense system sa Taiwan na may multi-layered defense, advanced detection at epektibong interception at maghabi ng safety net para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang integration ng high-tech at AI technologies para makagawa ng smart defense combat system na magpapalakas sa deterrent power ng ating asymmetric strategy. Pangatlo, dapat nating ipagpatuloy ang pag-invest sa mga makabagong defense technologies at makipagtulungan sa mga advanced military industries sa buong mundo. Sa ganitong paraan, mapapalakas natin ang ating defense at industrial capabilities sa pamamagitan ng local R&D, design, manufacturing at pagpapalalim ng domestic supply chain. Ang vision na ito ay inspirasyon mula sa Iron Dome ng Israel pero may halong Taiwanese innovation sa pinakapuso nito. Sabi ni Lee, ang T-Dome ay mag-i-integrate ng high-tech at AI systems para makabuo ng tinatawag niyang Smart Defense Combat System na kayang mag-intercept ng drones, rockets, missiles at aircraft. Nangako ang gobyerno ng Taiwan na itataas ang defense spending sa 3% ng GDP pagsapit ng susunod na taon at 5% pagsapit ng susunod na taon ng 2030, senyales ng napakalaking military build-up. Inaasahan ding ilalabas bago matapos ang taong ito ang Special Defense Budget na magdedetalye ng pondo para sa T-Dome at mga kaugnay na proyekto. Ipinapakita ng planong ito ang tumitinding pag-aalala ng Taiwan sa mabilis na pagpapalakas ng militar ng Beijing. Mayroon ng stealth fighter jets, aircraft carriers at napakaraming missile arsenal ang sandatahang lakas ng China na malayo sa kakayahan ng Taiwan. Kasalukuyan, heavily dependent pa rin ang depensa ng Taiwan sa mga US-made Patriot missiles at sa locally developed Skybow systems. Pero gusto ng kasalukuyang administrasyon ng mas mataas na antas ng autonomy at katatagan. Noong nakaraang buwan, ipinakita ng Taiwan ang Tiangong missile na idinisenyo para ma-intercept ang mid-range ballistic threats sa mas mataas na altitude kumpara sa Patriot. Kaya ang T-Dome ay hindi lang basta bagong sandata. Isa itong testament na handang ipagtanggol ng Taiwan ang sarili gamit ang innovation, hindi takot o pananakot. Ipinagdiwang ni Lee ang 114th National Day ng Taiwan na may halong pagmamalaki, tapang at determinasyon. Malinaw ang mensahe ni Lee. Hindi pwedeng iasa ang kapayapaan sa kabutihang loob ng China, dapat itong nakabatay sa lakas ng Taiwan. Inulit niya na ang T-Dome ay bahagi ng mas malawak na pambansang hakbang para gawing mas matatag ang Taiwan, hindi lang sa aspeto ng militar, kundi pati sa lipunan at teknolohiya. Naipundar na ng kanyang administrasyon ang tinatawag na Whole of Society Defense Resilience Committee, isang ahensya na nagkokonekta sa civilian at military responses sa mga krisis gaya ng cyber attacks at natural disasters. Para kay Lee, kasing halaga ng depensa ang pagkakaisa. Paulit-ulit niyang hinimok ang public at private sectors na magtulungan para ihanda ang buong isla, hindi lang para sa digmaan, kundi para sa kaligtasan. Kaya ang T-Dome ay parehong kalasag at simbolo ng isang Taiwan na matatag, armado ng determinasyon at teknolohiya sa harap ng galit ng China. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa optimismong ito. Sa kabilang panig ng kalye sa Beijing, mabilis at galit ang naging reaksyon. Ilang oras lang matapos ang talumpati ni Lee, naglabas ng matinding pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng China. Ayon sa spokesperson na si Guo Jiakun, inimbento raw ng Pangulo ng Taiwan ang mga kasinungalingan at hinihila ang rehiyon papunta sa komprontasyon. Sabi ni Guo,
Ang mga pahayag ni Li Qing ay nagpapalabo ng katotohanan, nililito ang publiko at inuulit ang maling ideya na ang demokrasya ay kalaban ng authoritarianism. Pinapalaganap niya ang maling paniwala ng Taiwan independence, binabaluktot at hinahamon ang mga historical facts at international consensus. Ito ay patunay muli ng kanyang matigas na ugali bilang tagalikha ng gulo, panganib at digmaan. Dagdag paniguo, nananatili ang matagal ng posisyon ng Beijing na ang Taiwan ay bahagi ng China at ang pagsisikap na magdeklara ng kalayaan sa pamamagitan ng puwersa ay hahantong lang sa kapahamakan. Sabi ni Guo, iisa lang ang China sa mundo at ang Taiwan ay hindi maihihiwalay na bahagi ng teritoryo ng China. Ito ang tunay na status quo sa buong Taiwan Strait. Ang pinakamalaking banta sa kapayapaan at katatagan ngayon ay ang mga separatist activities ng Taiwan independence at ang external interference. Ang mga pagtatangka ng Administrasyong Lee na gumawa ng mga kasinungalingan at itulak ang independence gamit ang puwersa ay magdadala lang sa Taiwan sa mapanganib na bangin ng digmaan at kaguluhan. Tinawag ng Beijing si Lee bilang isang separatist mula nang maupo siya noong Mayo ng nakaraang taon at inakusahan siyang tinatago ang layunin ng independence sa ngalan ng pagtatanggol sa demokrasya. Noong nakaraang taon, nagsagawa pa ng live-fire military drills ang China sa paligid ng isla matapos ang isa sa mga talumpati ni Lee, isang pagpapakita ng lakas na tinawag ng Taiwan na intimidation. Ngunit giit ni Lee, gusto niya ay dialogo, hindi gulo. Nanawagan siya sa Beijing na gampanan ang responsibilidad bilang major power at tigilan ang pagbaluktot sa mga historical documents gaya ng Cairo at Potsdam Declarations na ginagamit ng China bilang patunay ng kanilang sovereignty sa Taiwan. Sabi ng gobyerno ng Taiwan, ang 1,951 San Francisco Peace Treaty, hindi ang mga wartime declarations, ang siyang tumutukoy sa international status ng isla. At ayon sa kanila, hindi ibinigay ng treaty na iyon ang Taiwan sa People's Republic of China na kailanman ay hindi pa namuno sa isla. Siyempre, hindi tinatanggap ng Beijing ang interpretasyong ito. Kaya nananatiling pareho ang sitwasyon. Ang isa ay gumagawa ng kalasag at ang isa ay naghahasa ng espada. Para sa Taiwan, maaaring maging isang makabagong kuta ang T-Dome balang araw, simbolo ng sariling kakayahan sa gitna ng mapanganib na rehiyon. Pero habang ginagawa ito, mas lumalalim din ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Bawat radar na ini-install, bawat missile na tinitest ay paulit-ulit na mensahe na ayaw tanggapin ng China na ang Taiwan ay determinado na mabuhay at pumili ng sarili nitong kinabukasan. Sa hinaharap, maaaring protektado na ang himpapawid ng isla ng isang invisible dome ng depensa. Pero sa gitna ng alanganing balanse ng kapayapaan at provocation, may isang tanong pa ring hindi nasasagot. Kaya ba talagang protektahan ng teknolohiya ang Taiwan mula sa kasaysayan? O ito ba ay pansamantalang paraan lang para maantala ang susunod na malaking pagsubok ng kanilang katatagan?